sabay-sabay. Luke chapter 8 verse 22 hanggang 25. Okay, tindog palihog. Sabay-sabay natin basahin. Luke chapter 8, okay na, gang? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Luke chapter 8 verse 22 hanggang 25. Read, begin. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and water, and they obey him. Yung title natin ay sa verse number 5. Where is your faith? Where is your faith? Yan ang title. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos at Ama naming banal sa langit, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay sa lakas, sa pag-ingat mo. Salamat sa iyong kabutihan at sa iyong mga blessings, sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Patawad sa aming sa pagkukulang. Kayo po, O Diyos, ang mga una sa amin ay iyong banal na Espiritu. Patawad po sa lahat ng pagkakasala at tulungan niyo po kami. Meron kami tutunan na spiritual blessings for this day. We pray, Heavenly Father, kayo po mauna sa amin at tulungan niyo po na makunawa ang bawat isa. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na nandito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Please be seated. Where is your faith? Hindi ang maggalaw sa lamisa. Jay, where is your faith? Kaya, kung mapansin niyo, may mga tanong na dati sa ROTC, CMT, pag may mga announcement doon ay what, who, where, when. Yan. Kaya ito naman ay tanong, where is your faith? Saan ang iyong pananampalataya? Saan ang iyong pananalig? Saan ang iyong tiwala? Saan yung inaasahan mo? Diba? Where is your faith? Saan ka nananalig? Saan ka nananampalataya? Kaya ito yung katanungan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostles, disciples, where is your faith? Ang ating bang faith ay sa mga bagay na ating nakikita? Ang ating bang faith ay dahil may trabaho tayo? Ang ating faith dahil may pera tayo? Ang ating bang paniniwala, panampalataya, pag-asa dahil mayroong kumpanya, dahil mayroong tatay na mabubuhay sa atin, dahil mayroong nanay, dahil mayroong negosyo ka, o dahil may pension ka, o dahil may purpose ka, o dahil may senior citizen ka na natatanggap, o dahil ko sa mga pastor ay mayroon kang fixed support. Yung iba dati kasi ay we live by faith. Ngayon ang nangyari na iba ay we live by fixed. Ibig sabihin may fixed amount. Pero nung unang mga panahon ay they live by faith. Sabi ng Bible, the just shall live by faith. Where is your faith? Sa akin, saan ang panampalataya ko? Yun ba sa mga bagay na nakikita? Ang panampalataya ba ay sa mga tinatangkilik? Sa source? Sa resources? Yun ba ang atin? Sa mayroon kang alagang mga pabo, manok, may mga gulayan ka, doon ka ba nakitiwala sa mga creation? Ang dapat sa atin ay hindi tayo aasa, hindi tayo maniwala, hindi tayo magtitiwala, hindi tayo mananalig sa mga bagay na resources, kundi sa mga bagay na nagbigay ng resources. Ibig sabihin, hindi tayo magtitiwala sa blessings, kundi magtiwala tayo sa nagbibigay ng blessings. Amen? Hindi magtiwala sa mga creation, sa resources, sa mga source of blessing, kundi ang pagtiwala natin yung pinagmulan, yung Creator. Nag-gets nyo? Kaya, where is your faith? Yan ang tanong ng
Panginoon Kristo sa kanyang mga apostles. Kaya nga sa Luke chapter 17 verse 5, sabi doon, Apostle said unto the Lord, increase our faith. Dagdagan ang aming pananampalataya. Kung sa mga member yan ng mga labor union ay increase our wage. Kung sa mga teacher ay dapat increase ang wage, ang salary ng teacher kasi na-increase na yung police at ng mga army sa time ni dating Presidente Duterte. Kaya yan ang panukala naman sa time ni President Bongbong Marcos, sana ma-increase naman yung salary ng mga teacher. Where is your faith? In the heart? Ang faith mo sa heart mo o sa mind mo in our life? Kaya sa Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin yung faith ay naniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Don't believe the seeing. To see is to believe. Huwag tayong maging filosofiya ng ibang tao na to see is to believe. Maniwala lang ako pag makita ako yan. Huwag ganun. Dapat ang atin ay believe and you will see. Tama? Believe and you will see. Nangyari yan doon sa time ni Prophet Elisha na yung doon sa may pinto ang bayan ay hindi niniwala sa sinabi ni Propeta Elisha. Sabi ni Propeta Elisha, sa darating mga araw o ang kilo ng trigo. Ang trigo kasi ginagamit yan sa Israel na ginagawang tinapay. Ang trigo ay maging ganito na lang yung kilo. Ang pera kasi nanda, hindi ko pa na-research, mga shekel o lipta, ano ba yun? O sa ganun, ang pera na, halimbawa sa piso na lang. Halimbawa, ang kilo ng trigo bukas ay piso. Halimbawa rin kung sa atin ay bigas sa atin, hindi trigo. Halimbawa, ang kilo ng bigas bukas, piso. Halimbawa, piso kilo ng bigas. Sinabi ng Propeta Elisha, doon sa pinto ang bayan, yung merong gatekeeper, doon sa pinto, nagbantay. Kasi meron silang sa Israel kasi may mga wall yan, may mga boundary kasi lang, mga boundary. Katulad sa mga Great Wall of China, o sa Mexico at Amerika, may mga wall yan. Ganun din tayo, Pilipinas lang yata, walang wall na boundary kasi mapalibutan tayo ng dagat. Kaya, ganun, na sabi na ay, magmura bukas ang trigo, yung kausap ni Propeta Elisha, ay hindi naniwala siya. Kasi ang kanyang filosofiya, believe. Sa kanyang filosofiya, to see is to believe. Kaya makita mo na sa kang maniwala. Ay ngayon, ang ginawa ng Panginoon, yung may 10 kitungin doon, na kwento ka na doon kapon, alala mo, doon sa Project Compassion, sa Clan Baptist Development Center, may 10 kitungin kasi pag may kitong ka, ihiwalay ka sa lugar nyo. I-isolate ka kung sa mga Palawan pa ay may lugar doon kung saan pwede lang na isla. Ano yun? Cuyo Island. Doon sa Palawan. Cuyo Island. May portion doon na doon yung may mga kitong isla o ano. Iba yung isla, baka iba. Basta may isla doon. Culyon Island. So kung may kitong, doon dadalhin sa Culyon Island. Kasi ang kitong ay nakakahawa. Parang kundi yung alipunga. Sa Bible School, ang chinilas namin may gumagamit na iba kaya wala kang alipunga. Nakakalipunga ako kay yung sinilas ko sinuot na may alipunga, ganun din sa kitong na nakakahawa kaya ihiwalay ka. Tapos, siyempre hiwalay ka, hindi ka pwede makapasok doon sa city proper ng Jerusalem. So doon ka lang hiwalay ka. So gutom maabutin mo. Ay kung papasok man sila sa Jerusalem, bawal nga sila. Magpagaling mo na sila kung mga ilang months. Tapos ang sabi lang,
kung mag-stay tayo dito, matay tayo sa gutom, hindi man tayo pwede kapasok doon sa Jerusalem o sa anong bayan na yon. So ang gawin na natin, lakad lang tayo. Punta tayo doon sa Syrian army, sa mga kampo nila. Kasi ang kalaban din na noong unang mga panahon ay ng Israel ay taga-Syria. Hanggang ngayon, kalaban nila pa rin ngayon. No? Hanggang ngayon. Mayroon na doon sa YouTube ay binumba ng US na aeroplano yung part ng Syrian na meron doon mga pandin, yung sa mga terorista rin ba na kampo. Ang ginawa ng Panginoon doon, yung lakad ng 10 kitungin, kung yung makamali, ay lakad ng yung lakad ng mga kabayo, karawayang kabayo. Dami, akala na yung lakad ng 10, ang tunog sa pandinig ng mga Syrian army ay umaragas ang isang batalyon o sobra pa na mga karwahin na sasalakayin sila. Kaya ang ginawa nila, nagtakbuhan sila. Kaya naiwan doon yung mga tolda na maraming pagkain. Kaya pagdating na naman itungin, walang tao. Kaya tiba-tiba sila sa kain. Sabi nga, we do not do will. Galing ibalita natin ito doon sa hari ng Israel. Nang binalita na sa hari ng Israel, siyempre gutom ng mga tao doon, nagdagsaan sila. Kaya yung hindi naniwala doon sa may pinto ang bayan, na daganan siya, natapakan siya. Hindi siya naniniwala. Yun. Kaya, faith. Where is your faith? In the heart, in the mind, in our life. Kaya, ang saying na to see is to believe ay wag nating paniwalaan. Dapat tayo ay believe and you will see. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, personal, family, community, sa church, sa school, sa work, sa ating mga kaibigan, sa gobyerno, sa negosyo, sa sports, politics, entertainment, ay dapat nandun yung faith. Mayroong panampalataya sa man ang ating involvement sa mga nabanggit ko na mga aspeto ng buhay o yung tinatawag na kung saan ka doon sa mga profesyon na yon. Kaya sabi dito sa Bible yung page sa Matthew 17 verse 20. Matthew 17 verse 20. Matthew 17 verse 20. Tungkol sa anong nagagawa ng panampalataya. Matthew 17 verse 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. If you have faith. Yan. At mayroon ding tinatawag na little faith. Little faith, maliit na panampalataya, Matthew 8 verse 26. Nakapainin na. Napainin na. Matthew 8:26. Yung tinugon gang, napainin na. Matthew 8 verse 26. Sabi dito, little faith. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and sea, and there was a great calm. So ito naman yung little faith. Meron din tawag na faithless. Kawalan ng pananampalataya. Faithless ay kulang sa pananampalataya. John chapter 20 verse 27. John 20 verse 27. John 20 verse 27. Sabi ko dito, then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. At may tinatawag rin na no faith, walang pananampalataya. Mark 4:40. Mark 4:40, walang pananampalataya. Mark 4:40.
And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Wala kang pananampalataya. Naalala niyo yung itatapon ng Diyos doon sa lake of fire? Sa Revelation 21 verse 8. Ano ba yung tatapon doon ng una? Revelation 21 verse 8. Itatapon sa lake of fire. Revelation 21 verse 8. But the fearful and unbelieving. Imagine, yung itatapon doon sa second death ay yung fearful, yung takot sa Bible study, takot sa salita ng Diyos, takot makinig ng salita ng Diyos, and then unbelieving. Ibig sabihin, unbelieving ay hindi naniniwala. Ibig sabihin, no faith. Imagine yun ang pangalawang itatapon, naka-record sa Bible, walang panampalataya, unbelieving, hindi naniniwala, at meron tinatawag na great faith. Matthew chapter 15 verse 28. Great faith, dakilang panampalataya. Alam niyo, itong babae na to ay hindi nga ito Hudyo. Matthew 15 verse 28. Ano na, tingnan mo, Bible? Ha? Bible? Ay, hindi na yung magpan. Hindi na yung cellphone. Matthew 15 verse 28. But I say unto you, there he, Matthew 15 verse 28, yung great faith. Matthew 15:28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Great is thy faith. Dakila ang iyong panampalataya. Ibig sabihin, great ay great, oh. God is great. Great. Dakila ang iyong panampalataya. Be it unto thee even as thou wilt, and her daughter was made whole from that very hour. At mayroon tinatawag rin na full of faith, punong-puno ng panampalataya. Acts chapter 6 verse 8. Acts chapter 6 verse 8. Full of faith. Ibig sabihin kung sa baso pa ay punong-puno. Punong-puno ng pananampalataya ang kanyang buhay. Full of faith and power. Si Stephen sa Acts chapter 6 verse 8. Acts chapter 6 verse 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Kaya, at maging dito sa Romans 4:5, his faith is counted for righteousness. Alam nyo, ang ating faith kay Jesus Christ counted as righteous. So, yung faith natin kay Jesus, na tayo ay unrighteous, tayo maging righteous. Bakit? Kasi ang lahat ng ating unrighteousness, ang kalikuan na punta lahat kay Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. At si Jesus Christ, ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness, yung kanyang holiness ni Jesus ay napunta sa atin. Jesus' righteousness was put in us. Faith. Yan. At sabi pa ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. By faith, by grace, through faith. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace you are saved through faith, not by works. Listen naman should boast. Faith in Christ Jesus. So, yan ang kalagayan ng faith. Kaya meron din pangapanan ng Baptist Church ay Faith Baptist Church. Faith Fundamental Baptist Church. Faith. Kaya, faith, number one, makes you go forward. Number one, makes you go forward. Balik tayo sa Luke chapter 8, verse 22. Luke chapter 8, verse 22. Faith makes you go forward. Dahil sa panampalataya, tayo ay go forward. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. So, let us go to other side. So, sila ay humayo. Alam niyo yung 1,000 miles journey
begin in one step. Ibig sabihin, yung 1,000 journey, 1,000 miles journey, ay sisimulan mo yan one step at a time. Kaya, minsan sabi nyo, ay malayo. Pero, pag inumpisan mo, makakarating ka rin doon. Pag sinabi mo, ay, ang dami kong labahin, umpisahan mo, matatapos mo yan. Ay, ang dami kong, di ba, malunggay, mag-ipon mo na malunggay, ang dami, no? Alam niyo kung ano yung mga mahirap na mga gulay na magpili ka, yun ang mga masustansya. Ang hirap naman kumain ng ampalaya. Mapait, pero maganda yan. Kasi pang equalizer yan. Kung puro ka na lang tamis, diabetes. So, pang equalizer, ampalaya. Kaya kumain kayo ng ampalaya. Alam nyo, ang ulam ko lang ano na iodized salt. O, di ang iodized yun crystal salt. O, pinakain. Ulam ko yun. Basta mainit lang yung kanin, may tubig sa gripo, and then, asin, salt na. Ay ngayon, mga kabataan ngayon ay mapili sa pagkain. Gusto nila palagi hotdog. Gusto palagi ay hamburger. Gusto palagi, kaya sabi ni Pastor Arnel Tusulag doon sa, sabi niya doon sa Canada, mga sakit ng tao doon, mga cancer, kaya puro processed food. Kaya naghahanap yung katawan niya ng mga talbos ng kamuti, na may mga bantalaan dyan, o mga isda dyan. Sana, maganda sa Washington, no? Sariwa yung mga asa-asa. Iba pala yung, ang pala doon sa, gang yung, sabi doon ay, ipa daw nila yung isda na ikilawin yung bantagaan ba yun? Hindi. Isa pa, yun pala, ang gurayan ay, kilawin daw nila yung gulayan. Sabi ko siya, gurayan. Sabi ko, kilawin nyo. Yung pala, ang gurayan pala nila, sa asa. Ha? Dilis? Oo, ay, sabi, isip ko, ay, taga-Iloilo kasi, mga master. Gurayan, kilawin. Ang laki na, sabi ko, pala, ang gurayan ay, dilis. Ang gurayan kasi natin ito ay parang bantalaan, no? Yung tuna. Maliit lang sa tuna. Kaya yun. Kaya, launch out into the deep by faith. Kaya, the just shall live by faith. So, bakit tayo go forward, no? Itong ginagawa na to, because by faith. Kahit kayo taga San Jacinto, naman siya pa galing punta dito. Kami rin doon din sa housing pupunta dito because of faith. Just go forward. Di ba? So, yan ang ating ginagawa para sa Panginoon. Alam nyo, ang nakapagbigay sa Panginoon ng kaluguran ay yung faith, pananampalataya ng mga tao, ng mga nilikha niya. Kasi tayo ay hindi naman nakita ang Diyos. Pero niwala tayo sa Panginoon. Pero yung mga taga-Israel, kita na nila ang Panginoon sa Kristo, hindi sila niwala. Kasi na-expect nila ang Messiah, si Yeshua, sa salitang Israel, Hebrew, Yeshua, Jesus sa atin, na nakasakay sa kabayo at sila ay ilibre sila, ibigyan sila ng freedom laban sa mga Roman soldier. Kasi nabiyag sila ng Italy na bansa. Tayo rin, nabiyag tayo ng Espanya, Amerika at Hapon. O ngayon naman, gusto tayong biyagi ng China. Gawin lang tayong probinsya, ang Pilipinas. Sila ban pwede yun. Dapat tayo magkaroon tayo ng identity talaga. At ang Pilipinas ay isa lang yan. Philippines, din pangalan lang yan sa King of Spain na si King Philip. Pero ang pangalan nito ay, sabi nila, punta ay Maharlika. O iban ko, basta importante ay tayo ay Pilipino, nasa Pilipinas, at maganda dito sa Pilipinas dahil tayo no, ng ating bansa ay mayaman sa natural resources at marami tayong mga pananim. Doon sa kanila, sa Africa ay walang tubig, mahirap ang tubig. Pero dito sagana tayo sa tubig. Minsan ang tubig yung maapaw pa. Minsan tubig nga dito hanggang dito. Overflowing yung tubig dito.
palagi dito ang tubig, oh, taas. Yung sa ibang lugar, doon sa baba, lampas pa sa akin ang tubig. 10 feet, oh. Sagana tayo dito sa tubig. At ang mga tao minsan dito nag-aaway sa lupa. Yung binigyan tayo ng lupa, daming lupa kaya galing sa Libakaw, madalag. Yung sa Typhoon, Frank, daming lupa. Kaya nakatatlong tambak nito eh. Puro putik. Kaya tinambak ka na, tatlong tambak na. Oh. Kinay yung second floor. Sana yung second floor. Ito yung second floor. Second floor yan. Imagine second floor na dito. Dito na yung second floor. Kaya dahil palagi sa ang daming tubig at may kasamang lupa. Binigyan tayo ng lupa. Salamat. At lupa na fertile na lupa. Katulad sa Israel, kaya ang lupa na yan sa Israel, yan ay flowing with milk and honey. Ang nakatira doon ay mga taga-Kanaan, Canaanites. Ang Canaanites ay lahi niyan ni Ham. Isa rin yan sa mga anak ni Noah. Kaya si Noah ay kanyang gin-curse si Ham, kaya si Ham, hindi ginproteksyonan ni Ham yung nakedness ng tatay niya, nalasing sa ubas, sa katas ng ubas, nalasing ay hindi man lang inisikaso ni Ham ang kaubaran ng kanyang tatay. Kaya pagka gising na ni Noah, i-bless niya si Shem at si Japheth, pero pagdating kay Ham, kanyang sinumpa. Kaya yung Kanaan, isa rin yan sa mga apo or anak ni Ham, yung Canaanites na yan. At yun ay rin sa mga lahi rin ng mga Amalekites, naging kalaban rin ng Israel. At pati na rin ngayon yung terrorist Hamas na yan. Sa lahi rin yan ng mga Amalekites. Yun, hindi kasi nila inubos noon. Inutos ng Panginoon, patayin sila lahat kay ang sinisimba ng mga nila ay si Moloch, Molech or si Baal. Pero hayaan na lang ngayon may naligtas naman na mga Palestine na taga-Gaza, mayroong naging Christian na rin. At sa mga Israelites, mayroong naging Christian na rin. So hayaan na lang sila sana sa ngayon. Ma-save din sila. Kung maniwala sila sa Panginoon, kung ayaw nang maniwala, ay sorry na lang sila. Kaya sabi ng Panginoon na you shall die in your sins. Kaya sabi niya ng Panginoon sa mga Parisiyo na hindi naniwala kay Jesus na mga religious leader that time, mga Jewish religious leader. Kung hindi kayo maniwala sa kay Lord Jesus, you shall die in your sins. So ganun ang mangyari rin sa nila. Pero nabasa ko doon sa Mark chapter 3, isa doon sa mga disciples ni Jesus ay Simon the Canaanite. May Canaanite, kung isa na yung tawag na the Canaanite. Ibig sabihin, kahit kalaban niya ng Israel, pero once na naniwala sa Diyos ng Israel, naging kakampi ng Panginoon. Katulad ni kay Rehab, di ba kalaban si Rehab at ang kanyang kababayan na sa Jericho. Pero naniwala sa Diyos ng Israel, sa kanilang Diyos-Diyos, kasi may mga Diyos-Diyos rin yung mga bansa yan. Diyos naniwala sa Diyos, kaya nabalitaan na yung Diyos ng Israel, yung Red Sea, ay naging pabuka ng Panginoon at naging tuyong lupa, dumaan. Kaya nabalitaan niya yun, kaya doon na siya naniwala. O sino pa? Si Ruth. Si Ruth ay isang Moabites na kalaban din ng Israel. Pero yung kababayan ni Ruth, pero naniwala sa Diyos ng kanyang mother-in-law, si Maumay o Naomi. Kaya ang nangyari, naging kakampi na rin siya ng Panginoon at naging kasama pa siya sa lineage si Ruth at saka si Rehab na yun. Kita mo, ibig sabihin, kahit yan ay taga-Gaza, Palestine, kahit taga-Syria, taga-Turkey, taga-Iran, maging yan ay Hamas, maging yan ay ISIS, maging yan ay Jewish, pag sila ay naniwala kay Lord Jesus sa tunay na Diyos ng Israel, ay maging kakampi rin nila ang Panginoong Diyos. Ganun lang yan eh. Dati tayo nga kaaway rin ng Diyos. Di ba masabi ng Biblia, we are enmity with God. Ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya yung cellphone na yan, kung hindi maayos ang pagkagamit ng cellphone, kaaway ng Diyos yan eh.
Kaya kung kaibigan mo yung cellphone, kaaway ka ng Diyos. Oo. Kaibigan mo yung cellphone. Kasi ang pinapanood mo dyan ay malaswa o ang ginagawa mo dyan ay naglalaro ka ng mga laruin na sa Diablo. Kung yan yung sa karakter ng sa email, yung sa mga demons karakter, yung mga pangalan nila. O, agi pa pa ng mga kwan, mga hindi maintindihan ng mga laro. O, yan, puro yan na tupag mo, memorize mo, pero pagdating sa salita niyo sa Bible ay wala kang time. O wala kang time. So, ibig sabihin, yung cellphone, kaibigan mo na sa sanlibutan. O, kaibigan. Ibig sabihin, ang kaibigan, kung kaibigan mo ang sanlibutan, naging kaaway ka ng Diyos. Kaya, yung cellphone na yan, maging kaibigan ng Diyos yan, para ang cellphone, ginamit mo sa pagbasa ng Bible, may Bible sa cellphone, nag-chat-chat ka ng good, kind words sa iyong teacher, sa iyong daddy, mommy, sa iyong kaibigan, i-encourage mo, or nagbablog ka, ibablog mo yung mga bagay-bagay, mga flowers, mga aso. Pero nga nag-vlog sa aso na sabi ni Hana ay nakapagawa na siya ng bahay. Ang ina-vlog niya yung mga alagang aso lang. O mag-real time ka, o si Nila, magpadala kayo na dokumento na magpadala ng star. Kung may real siya, nakakatanggap ng financial. O diba? So ganun ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na ito, pag ginamit sa instrument para sa Panginoon, ay para sa Panginoon na naging kaibigan ng Diyos yan. Pero yung mga bagay na material, pag ginamit naman sa kaaway ng Diyos kay Satan, ay naging kaaway ng Diyos. Kaya, tayo nga, personally, bilang tao, sabi ng Biblia, dati tayo ay kaaway ng Diyos. Enmity with God. Pero ngayon, naging friend of God tayo because of Jesus Christ. Amen? Because of Jesus, naging kaibigan tayo ng Diyos. Sino yung kaibigan ng Diyos sa Bible? Si Abraham, a friend of God. Well, si Abraham, mayroong faith sa Diyos. Kaya ang faith niya sa Panginoon ay naging righteous siya. Counted for righteousness. Righteousness, no? Second. Anong kinay mo na? Bible? Bible? Awa? Ha? Oh, butang mo lang, Kin. Butang. Para hindi ka matinta. O sige. Very good. So, pulpitin lang ng cellphone. Para safe. Ayan. Very good. Mapaya si JJ para damay-damay na. Oh. Pagtapos naman ng preaching, pwede naman lang yan mag-cellphone. So, discipline lang ang ating kailangan. Ako rin nagsi-cellphone din. Siyempre, basta tapos na yung walo. Uy! Kakain na tayo. Kasi kali naman. O, dali lang. Nasa first point pala ako. Excited yun lagi. Ano hindi yung pagtabi niya? So number 2, dasigan ko na lang. So, number 2, your faith will be tested. Yon. Your faith will be tested. Ang panampalataya mo ay titestingan yan. Na-testing na ba yung panampalataya mo? Ang dami ko, personally, ang dami ko ng testing sa panampalataya ko. No? Ang dami na. Kasi kung isa-isahin ko ay kung ano, mahaba. Pero, iksian ko lang. Sa panampalataya ko, testingan ako, sabi sa akin, wala ka namang ginagawa dito, no? Wala ka namang ministry. Baw, grabe, no? So, sakit man yun, kaya grabe yung daming ginagawa. Mula pa noon hanggang ngayon, nakakuha na akong lipat tayo eh. Naka 15 lipat na eh. Wala pa siya makabreak sa so, okay. So, tinisting. Ma-discourage ka na sana na, no? Wala kang ginagawa. Tapos, siyempre, ang tao naman sa Gasimbay, kamando eh. And then, another na sinabi pa ay yung nangyari naman ay magkasakit. Si nanay. 10 times rin dala sa ospital. Oh, grabe. 10 times, 5 sa private. Naalala ko yan, 5 sa provincial. Kwan rin yan. Bawat ospital, hindi ako natakot na magdala sa ospital. Ang pinatakutan ko yung pag lumabas na ng ospital, yung babayaran. Siyempre, financial yan. Wala naman tayong budget dyan. Makasakit man do. Mauka. At maging sa kwan rin. Dito sa mga sitwasyon natin, mga baha. Masunugan pa. Ang dami. Kaya rin meron din. Masaksak yung mahal niya sa buhay. Kaya hindi nga anak ka to, no? Masaksak ko si
Dyan ka to. Oo. Tapos ay na makasakit rin, tapos lipat-lipat ka, mapalising ka sa bahay nyo, kasi yung lupa ay hindi naman sa inyo. Oh. Tapos may iba naman ay pabarangay. Stephen, pabarangay. At yung iba naman mga bawat mga testing sa inyo. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagpapatuloy. Amen? Papatuloy tayo. Tapos wala man akong support. Wala man allowance. Mabuti lang may honorarium. Ayun lang ang pambili ng gasolina. Pagkain natin. Ang ating offering noong nakaraan ay ang offering natin last Sunday. Tayo kada Martes pa lang ay kuha na tayo ha. Deficit. Pag kada Martes ay ubos ng ating offering. Martes pa lang, ubos yung offering. Ay kamahal kaagad ng bigas, ng gasolina. Sana yung may lista ako dito eh. Yan. Ang ating offering ay 1,328. Tapos may mga binayran tayo na renta, gasolina, grocery natin, bili ng gulay, kaya ang deficit ay 500 plus. Pero okay lang, sige lang. Kaya, yan na. Pero napapatuloy tayo. So, mapapatuloy ka pa ba? Minsan maisip ko, may trabaho na lang kaya ako, no? Ang minimum mo ngayon ay 450 pesos. Trabaho na lang ako. Kasi wala naman akong sweldo. Pero, minsan ka isipin bilang tao. Pero, faith lang sa Panginoon na makes you go forward and your faith will be tested. Si Jesus dito ay natutulog. Silengsyo lang siya, tahimik lang siya. Diba sa school, pag meron kayong mga testing, no? Pag nag-test kayo, nag-iingay kayo, wala, no? Tahimik. Ang teacher nyo, maingay din ba? Tahimik lang, no? Tahimik ang teacher nyo. Silent ang teacher pag may test. Tapos si mamunit. Di ba, pag gapatis ka, tahimik ka lang, no? Tahimik lang yung mga bata. Pero, basa. Pero, pag ikaw kung dun sa ibang classroom, proctor, tahimik lang. Yung tunay na teacher ay out. Di ba, iba ang magpapalit, magbantay, guarding the student ay tahimik. Kasi mayroong exam, may testing. Ganun din. Pag tayo nasa panganib, ang ating buhay, sabi dito, in jeopardy, nasa danger yung mga disciples, other people, jeopardy, filled with water, mga lulunod na sila. So, ano ang kanilang gagawin? So, na-testing ang kanilang panampalataya. Yan. So, tahimik lang ang Panginoon, tutulog lang. Silent lang ang Panginoon. Ganun din pag mayroon tayong mga testing sa buhay, tila baga, Panginoon, saan na ikaw? Panginoon, kailangan kita. Tahimik lang. Pero, alam ng Panginoon lahat yan. Sa aspeto ng ating buhay, personally, sa pamilya, sa negosyo, sa work, sa school, sa health issue, sa community, fellow believers, maging sa mga false brethren or mixed multitude, even sa mga pastors, and then, silent lang ang Panginoon. Pero alam ng Panginoon yan. So, tinitingnan ng Panginoon kung ano ang gagawin mo, kung magtiwala ka sa sarili mo, o magtitiwala sa Kanya. Where is your faith? Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, where is your faith? Nakuha na kayo na titremble, na guguluminan kayo, natataranta kayo dahil sa boisterous wind, bumaraga sa tubig at malakas na hangin. Kaya, ang Panginoon ay tinitestingan, yan lang kung saan sila lalapit. Kaya, where is your faith? Number 1, faith makes you go forward. Number 2, your faith will be tested. And the last, number 3,
come to Jesus, the source of faith. Sa verse 24, sabi dito sa Luke 8 verse 24, and they came to Him, and they came to Jesus. So yun din ang gawin natin. Ang mga disciples, they came to Jesus. Pumunta sila kay Jesus. Tayo rin, pupunta tayo kay Jesus. And they came to Him and awoke Him, saying, Master, Master, we perish. Then He come. Then He arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Come to Jesus, the source of faith. Kaya, naalala nyo, no faith, faithless, great faith, strong faith, and full of faith. Where is your faith? Sana yung panampalataya. Baka ang panampalataya mo sa sarili mo. Tandaan nyo, yung sarili mong lakas, manghihina yan. Nakita ko yung mga, di ba dati mga malalakas na mga artista ay si Arnold Schwarzenegger, yung pinaka Mr. Universe. Laki ng katawan ni Arnold, taga-Europe yan, Austria. Tapos nandun yung si Rambo, si Sylvester Stallone, laki rin, mga maskulado, si Rocky Marciano pa yung boxing. Tapos si Lon Lundgren. Oo na, Russian kontra yan ni dati ni Stallone, pero naging bida rin siya. Tapos yung isa pa sino pa yung malaking katawan, yung latest na lang yung kalbo, si Stone ba yun? Si The Rock? Oo. Ay, latest na lang yun, ay mga baguhan na lang yun. So, pero yung tatlo, yung apat yun eh. Kalimutan ko yung isang, si Jean-Claude Van Damme. Mga kanyan yung apat na yun, si Lundgren, si Sylvester Stallone, si Jean-Claude Van Damme, at saka yung isa pa, nabanggit ko, nakalimutan ko kanina. So, dati sila, mga malaking katawan, pero ngayon mga matanda na sila, medyo nagpa na sila, nag-focus na yung lakas. So, saan ka magtitiwala? Sa lakas mo, tinan mo yung mga maskulado, ngayon pa na, ngayon na. Sa financial mo, sa trabaho mo, sa profession mo, sa tatay mo, sa nanay mo, wala. Tayo ang ating panampalataya dapat sa Panginoon Kristo, sa the God of Israel. At may rekomenda ng Diyos sa atin, wow, great is your faith. Wow, you have a full of faith. Wow, you have a strong faith. Yan dapat ang ma-categorize ng Panginoon sa atin. Okay, so tayo ay manalangin. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time, sa iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, may katanungan ka sa mga disciples, sa apostles mo, where is your faith? Nirebuke mo sila, Panginoon, dahil sa kanilang kawalan ng panampalataya, faithless, no faith, mahinang faith, weak faith. Pero salamat, Panginoon, na nirebuke mo sila to remind them na kasama nila ang Diyos, the great I am, the Lord Jesus Christ. Ganun din sa aming mga buhay, na may katanungan rin na sana aming panampalataya, hindi sa mga bagay na aming pinapangkilik, sa trabaho, sa negosyo, sa lakas namin, sa talino, kundi sa iyo, Panginoon. At salamat, anumang problema storm sa buhay namin, nirebuke rin, Panginoon, ang strong wind, raging storm, at yung malakas na hangin, at yung tubig rin, Panginoon, at nagkalmado nagkaroon ng calm because of you, Panginoon, na kayo naman ang lumikha ng langit at lupa ng everything. So ang aming faith, Panginoon, ay katulad ng prayer ng mga disciples, Lord, increase our faith. Ganoon, Panginoon, at bawat isa amin dito, Lord God, increase our faith. Salamat po, marami sa time ng salita. Bless ang aming giving, bless ang pagkaon physical, kayo rin magpala, kayo po ang mag-ingat sa lahat ng spirito ng buhay. I-bless mo, Panginoon, sa spiritual, material, financial, healing, kalusugan, ang bawat isa. We pray, Panginoon, si Magdalene Mili, goodwill sa kanila, kasi na kanilang mga anak, mga apo, salvation dream, tuwin po sa Scorpion, play mo siya sa negosyo, niyatan si Brother Bong, sa safety sa pag-drive, si Brother Edgar, at pala yung Munit, at yung mga loan ay maimpasan niya, may balik na niya ATM niya. Wisdom ay kay Tipit,
kay Hana, kay JJ, kay Kirtong, kay Lincoln, sa mga apo ni Heidi, gano'n na kay Lily, kay Jobar, kay G.E. Ingatan yung si Dino Panginoon sa Antique, City Protection, aging sa trabaho ni nila, ikaw mga bulig, at healing man kay Denberger sa pagkahulog niya Panginoon sa kanyang noo Panginoon na magpilom ang bukol Panginoon. We pray din ng protection laban sa mga kagatang lamok sa bawat isa sa amin. O Diyos, we pray din. We pray din, Heavenly Father, gira doon sa Ukraine, Russia, sa Israel, sa Palestine, magkaroon ng peace sa Jerusalem, salvation, magkaroon ng love, at makilala nila yung Diyos at tagapagligtas ng Panginoon Kristo, yung prinsipyo ng kapayapaan, makasunod ng faith. We pray sa mga Christian doon sa Palestine, sa Israel, at sa mga Arab country na marami rin doon nanampalataya. We pray ang protection maging sa mga civilian, sa mga bata, sa mga senior citizen na elderly, Panginoon. Ingatan mo, provision sa kanilang tubig at pagkain, Panginoon. Ang mga FW, Pilipino at mga iba pa rin makauwi sa kanyang bansa. At Diyos, we pray din Panginoon si Pau, palaan niyo na makaroon siya na magandang trabaho at mag-provide, Panginoon. So pray ng Diyos si Angging, salamat na naging pamasayan siya ng ating Panginoon. Bakan Port, safety protection din, Panginoon. We pray rin, Heavenly Father, iba pa na mga hindi ko nabanggit dito sa I pray na hindi ko na-mention ay pala yung mga Maya people, si Ninya Colin Aliyah, baligan naman ay makasama namin next time. We pray man si Warlin, si Ami dun sa Palawan, ingatan mo ang Panginoon, yung pamilya, tulungan niyo po maging people sa inyo, si Piyoy, Piyay at ang mga apelyido, Panginoon, si Nicola, Bisbal, Pinilo, Sister Pen, si Baclor, Mendoza, family, si Arsenio, Panis, Buntugon, Bonales, Carino, ito yung Panginoon at mga iba pa na mga apelyido na dito na Salis, Lagun, we pray salvation ng mga unsaved loved ones. We pray ng salvation ng mga Israelites, agad din mga Palestine at mga Muslim, Arab people, Hindu, Buddhist, salvation we pray for them. Na sila ay makayahan ng gospel that only the Lord Jesus Christ saves. Na makayahan ng gospel, iblis mga missionary, evangelist, pastor, Panginoon. At makaroon sila ng faith, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon namin. Sa aming dalayan, salamat sa aming sinapakulang. Salamat sa mensahe na ang aming faith ay sa inyo lamang, Panginoong Jesus. At salamat dahil sa aming pananampalataya kay Jesus Christ, kami po ay binilang mo na mga matuwid because of Jesus. So glory to God. So Diyos, ang lahat ng salamat papuri. And thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. God bless us all and good morning. Good morning. And bless you, Lord, ang aming mga friends sa Facebook.